Sa pagpapatuloy ng cross-examination kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, binusisi ng defense team ni Vice President Sara Duterte ang pattern of violence umano ng bise na sinasabi ng prosekusyon. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. The point being is, the betrayal of public trust was already been consummated when she publicly admitted, there is already an admission that she contracted a killer, a mamamatay tao or assassin, to kill the president. Ito ang pinanindigan ni NBI Director Melvin Matibag sa pagpapatuloy ng cross-examination sa kanya ng abogado ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Git ni Matibag, taliwas ito sa pinanumpaan ni Duterte na ipatupad ang batas bilang pangalawang pangulo ng bansa. Pag nagbalak kang pumatay at ginawa mo yan, that is no justice to every man. It's not execute the law. Execute the president yung gusto mong gawin dyan. Your Honor. Sinubukang tibagin ng depensa ang sinabi ng prosecution na may pattern of violence si Vice President Duterte. Pinalabas nila ang anilay konteksto ng kontrobersyal na pahayag ng bise noong October 2024. Kwento ito ng bise sa nangyari umano nang dumalos sila ni Pangulong Marcos sa isang graduation sa Philippine Military Academy. Inulit ng bata, louder this time. Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? Nasagot niya. Why? Why will I give you my watch? I saw the humiliation sa face ng bata. I wanted to help him. Gusto ko sabihin sa kanya, itong relo ko na lang. And then I realized na baka mas lalong mapahiya yung bata if I do that. So I just imagined myself cutting his head. Sunod nito, tinanong ng depensa si Matibag. Didn't you take VP Sara's statement out of context? Mahirap po para sa aming law enforcement na yung ganyang mga statement ay amin pong babaliwalayin. Katunayan, alam naman po natin, kahit nga biro, halimbawa po, yung bomb joke nga po sa aeroplano, hinuhuli natin. Sa amin po sa law enforcement, we have to give credence to that and i-process po namin. Kaugnay nito, binalikan din ang pahayag ni Davao City Mayor Baste Duterte sa paglulunsad ng Rage Coalition noong Abril. Tama na yan. That's okay. Isang ulo lang naman ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos! Tanong ng depensa, hindi ba saklaw ito ng freedom of expression? Unless we are under martial law again, Mayor Baste should be able to freely express his dissent to the government. Your Honor, that But the freedom of expression has limitation also. Kung ito po ay nagbabiolate na ng batas, banta po sa kaligtasan ng Pangulo na naging banta na rin po sa pambansang seguridad po. Kinuwestiyon naman ni Senator Judge Panfilo Lacson kung bakit hindi inimbestigahan at kasuhan din si Mayor Baste. We will be contemplating also on filing a grave threat and inciting to sedition as well. Baka meron double standard. Bakit kayo nag-focus kay Vice President pero hindi nyo in-apply kay Mayor Baste? Sapagkat ang isa pong dinedevelop namin dito na jury po is yung sabwatan. And alam po natin, if we go to court using the theory of conspiracy, medyo mas mahirap po na ipasok na kaso. Kaya it taking much time to develop the case po. Tinalaki rin ng depensa ang panig ng bise sa insidente ng panununtok sa isang sheriff noong 2011 kung kailan alkalde pa ng Davao City si VP Duterte. Ayon sa depensa, nangyari ito sa gitna ng planong demolisyon ilang araw lang kasunod ng isang flash flood kung saan may mga nasawi. The demolition that you mentioned involved the demolition of informal settlers in that area. Opo, kaya po may order of eviction. Ibig sabihin po, informal settlers po yung Are you papalis. aware that 30 people died during that incident? I have no knowledge of that, Your Honor. So in other words, are you also aware that it was the sheriff's refusal to provide the 2-hour extension? That's why VP Sara got Well, that angry. is the claim of the then mayor. If you know only, if you know.
I have no knowledge You of have no that. knowledge. All right. Binalikan din ng depensa ang affidavit ng nagpakilalang Davao Death Squad hitman na si Arturo Las Cañas na witness din laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang kasong crimes against humanity sa ICC. Ayon kasi sa NBI, ginamit nilang open source intel ang sinabi umano ni Las Cañas na may kinalaman ang bise sa extrajudicial killing noong alkalde siya ng Davao. Without verification, you decided to believe the contents of the document that you obtained? Isinama lamang namin po ito, isa dun sa mga factors na sinasabi po natin, yung pattern of violence na tinatawag. At doon po, doon sa paragraph 270, sinasabi nga po na may kinalaman sa extrajudicial killing si dating Mayor Sara Duterte at in fact, sabi pa nga niya, huwag nyo nang barilin, kidnapin nyo na lang. Did you decide to believe the contents of the document without verifying it with Las Cañas? Yun nga po yung sagot po, hindi Yes. kaagad. Kaya po ikinikwento ko nga kung paano po namin nagamit yun. Alright. Pero may question ng depensa kaugnay sa umano'y kaso ni Las Cañas. This is the same Las Cañas who was charged by the Senate panel led by then Senator and still Senator Panfilo Lacson with a recommendation for perjury. Is he not? Hindi ko po nabalitaan yung kung sinarge siya ng perjury. You mentioned na pinapaniwalaan niyo na siya ngayon as clarified by the chair. So are you saying that pinapaliwanaan niyo na ngayon without issuing a subpoena to Las Cañas and verifying it? Hindi po nag-issue ng subpoena kay Las Cañas, pero meron pong naging verification process. May nilinaw naman si Lacson. Pero gusto ko lang i-correct na hindi ako nag-file ng perjury. Binusisi rin ang pahayag ni Matibag na patuloy ang investigasyon nila sa mga persons of interest na posibleng makapagturo kung sino ang kontratistang assassin ng bise. Paano pala ho ninyo ito natalisod o natunto ng impormasyong ito? Gayong sa kanya pong press con, wala naman pong siyang sinabi kung sino mga taong ito. Ay nagre-rely po kami sa iba't ibang intelligence report. At lumalabas po rito, alam natin yung kasaysayan, malawak po ang kanyang tinatawag na connection. Nakadevelop po ito ng mga relasyon. Unang-una na sa mga men in uniform, Vice President Sara sa security group at yung pong mga Davao Death Squad. So tinignan po natin at tinignan by process of elimination yung mga tao po na maaaring dun nang galing or maaaring nakakaalam. Kasama ba sila sa persons of interest, itong Vice President Security Group? Paano sila nagiging persons of interest na merong potentially manggaling sa kanila itong pagkukontrata? Yun po yung precisely the reason na ayaw po natin na yung term na tinatawag na masunog yung atin pong lead na kinukuha. Yung nakausap nyo is hindi pa actual na nakontrata? Hindi po natin ba siguro doon po sa natitirang numero, meron pong personalidad na kasama ron. Dagdag na tanong ni Presiding Officer Cheese Escudero kay Matibag, may bayad bang kapalit ang pagkontrata kung meron man? Tumbukin ko na po yung mga punto ko. Sa inyong investigasyon, may bayad po ba yung kinausap ni VP Sara para patayin? Di umano ang Pangulo, may bayad po ba yun o libre? That is the part of the investigation po that we have to establish po. Sandra Aguinaldo nagbabalita para sa GMA News.